banal na Quran, dakilang Quran, fi lawhim mahfuz na nakasulat sa lawh al-mahfuz. Pangalawa, sabi niya, kama thabata inzaluhu jumlatan ila baitil izza min as-sama'id dunya fi lailatul qadri min syahri Ramadan. Ganon din na napatunayan na ito ay ipinahayag o ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng sabay-sabay ng isang bisis sa Baitul Izzah sa unang palapag ng langit fi Laylatil Qadr min syahri Ramadan. At ang dalil ay ang ayat na ito, Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Pangatlo, sabi niya, wa fi sunnah ma yuwaddihu hadha nuzul, at nabanggit sa sunnah an-nabawiyya ang nagpapatunay o nagpapaliwanag sa pagpapahayag na yan. ويدل على أنه غير النزول الذي كان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم, at nagpapatunay na ang nabanggit sa pangalawa, yung Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, ang nabanggit dyan na pagpapahayag ay iba sa pagpapahayag nito sa puso ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Ibn Abbas mawqufan, sinabi ni Ibn Abbas, unzila al-Qur'anu jumlatan wahidatan ila as-sama'id dunya lailatal qadr. Ipinahayag o ibinaba ang Quran ng isang bisis, sabay-sabay na isang bisis sa unang palapag ng langit, Lailatul Qadr. Thumma, pagkatapos, unzila ba'da dhalika bi 20 sana. Pagkatapos, sabi niya, ay ipinahayag ito sa propita sa loob ng 20 taon. Actually, hindi ito 20 taon, kundi 23 taon, 23 years. Dahil nagsimula ito ipahayag sa propita sallallahu alaihi wasallam noong siya ay 40 years old. At ito ay natapos sa pagpapahayag noong siya ay 63. Nagtapos ang pagpapahayag sa Quran at nakumplito bago mamatay ang propeta alayhi salatu wassalam. Sabi niya, ثم أنزل بعد ذلك ب 20 sana, ثم قرأ. Pagkatapos ay binasa niya ang ayat na ito bilang pagpapatunay, ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي رواية mula sa al-dhikr, ang tinutukoy niya dito ay sa Al-Lawhul Mahfuz, tapos nilagay sa ibinaba sa Baitul Izza sa unang palapag ng langit, at doon si Jibril alayhi salatu wassalam ay ibinababa ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tungkol lang binanggit natin kanina, ipinahayag ni Jibril alayhi salam ang Quran sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years. 13 years sa Makkah at 10 years sa Madina. At kung susuriin natin ang mga sura, ang mga ayat na ipinahayag sa Makkah sa loob ng 13 years, mapapansin natin na ito ay nakatuon lamang sa mga usaping aqida, usaping pananampalataya o di kaya ay paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, iyong mga sura, mga ayat na ipinahayag sa Madina ay kadalasan ito ay nakatuon sa mga ahkam
fiqhiyah, mga ibadat, saka iba pa. Sabi niya, walidhalika dhahaba al-ulama fi kayfiyati wahyillahi ila Jibril bil Quran ila al-madahib al-atiyah. Sabi niya, ang mga ulama ay mayroong hindi napagkasunduan sa pamamaraan ng wahi kung paano nagwahi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Jibril. Paano nakuha ni Jibril ang Quran mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ang Quran nga ay salita ng Allah. Paano ito nakuha ni Jibril alayhi salam, o paano nagwahi, ano ang paraan ng pagbibigay ng wahi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Jibril? Ang mga ulama ay hindi nagkasundo at nagkaroon sila ng tatlong magkakaibang paninindigan sa usaping ito. Una, anna Jibril talaqqafahu sama'an min Allah bilafdhihi al-makhsus. Una, sinabi nila, may nagsabi sa mga ulama na si Jibril ay narinig niya ang Quran mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilafdhihi al-makhsus. Itong mga ayat na ito mismo, ang Quran mismo ay narinig ni Jibril sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang sinasabi. Pangalawa, anna Jibril hafizahu min al-lawhil mahfuz. Si Jibril daw ay naisaulo ito mula sa al-lawh al-mahfuz. Ibig sabihin, hindi niya ito narinig sa Allah at hindi nangusap ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Jibril. Bagkos, binasa ito ni Jibril sa al-lawh al-mahfuz at kanyang naisaulo. Pangatlo, anna Jibril ulqiya ilayhi al-ma'na wal alfaz li Jibril aw li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong paninindigan, si Jibril ay ano ba yan? Ulqiya ilayhi al-ma'na. Uh, ang binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang kay Jibril ay yung kahulugan ng Quran. Hindi niya kinausap si Jibril. Bagkos naglikha ang Allah sa puso ni Gabriel ng mga kahulugan, tapos yung salita ay nanggaling kay Gabriel. O di kaya ay doon mismo nanggaling kay Muhammad. Ito ang paninindigan ng mga Asy'ariyah. Ito ang paninindigan ng mga Asy'ariyah na si Gabriel daw, si Jibril, wala siyang narinig na salita ng Allah. Ang nangyari daw, yung kahulugan ng Quran ay nilikha ng Allah sa puso ni Jibril. Tapos si Jibril ang nag-imbento ng salita upang ipahayag kay Muhammad. Yung iba naman sa mga Asy'ariyah, kasi dalawang grupo sila, nahati sila sa dalawa tungkol sa usapin nila sa paksang ito. Yung ibang Asy'ariyah naman, yung kahulugan daw na nilikha ng Allahu Ta'ala sa puso ni Gabriel, yun din mismo ang ipinahayag ni Gabriel kay Muhammad. Tapos si Muhammad daw ang nagbuo ng mga ayat na ito. Sa katunayan, ayon sa kanilang sinasabi, ang binabasa natin ito ay hindi salita ng Allah, kundi salita ni Muhammad, kundi kaya ay salita ni Jibril na nagkukwento lamang o nagsasalaysay lamang sa kahulugan na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ibigay na wahi kay Jibril alayhi salatu wassalam. Dahil dyan, para na nilang sinabi na hindi nagsasalita ang Allah, para na rin nilang sinabi na ang Quran ay hindi salita ng Allah, bagkus ay kaniyang nilikha ang makahulugan nito, at ang nagsalita talaga nito ay si Jibril o
si Muhammad alayhi salatu wassalam. Isa ito sa mga kaligawan ng Asy'ariyah. Ang paninindigan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay ang unang nabanggit na narinig talaga ito ni Jibril alayhi salatu wassalam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, nagsalita at nangusap kay Jibril. Sinabi niya rito ang Quran, narinig ni Jibril ang Quran at ibinaba at ipinahayag sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang pagsasabi, alam natin na ang pagsasabi na ang Quran ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kawalan ng pananampalataya. Sino man ang magsabi na ang Quran ay makhluk o di kaya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kafir. Dahil ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang salita ng Allah ay isa sa kanyang mga katangian. So kung nilikha niya ang isa sa kanyang mga katangian, ibig sabihin noon ay nilikha niya ang kanyang sarili. At ito ay salungat sa katotohanan, kaya sinabi ng mga ulama natin na talagang kawalan ito ng pananampalataya. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang lumikha sa kanya. Okay? Ngayon, ang mga Mu'tazila, sinasabi nila na ang Quran ay likha ng Allah, gayon din ang mga Jahmiya. Samantala, ang mga Asy'ariyah, hindi nila sinasabi na ang Quran ay likha ng Allah. Sinasabi rin nila na ito ay kanyang salita. Ngunit, kung tatanungin mo sila kung paano ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin nila na ang salita ng Allah ay walang tunog. Sasabihin nila na ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang letra, hindi mo maririnig. So, ang salita daw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kalam nafsi, ibig sabihin pangusap sa sarili. Sa kaniyang kalooban lamang yung kaniyang salita. Tapos yung salita niya na sa kaniyang kalooban lamang, walang nakakarinig na iba, ito ay kaniyang nilikha doon sa puso ni Jibril. Okay, ito ay kanyang nilikha sa puso ni Jibril upang maunawaan ni Jibril. So ngayon, dito natin masasabi na para na rin nilang sinabi na nilikha niya ang Quran. Para na rin nilang sinabi na nilikha niya ang Quran. Nagpaligoy-ligoy lamang sila. Hindi sila katulad ng Mu'tazila at Jahmiya na prangkahan nila sinabi na ito ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, sinabi pa nila na noong maunawaan na ni Jibril ang kahulugan na nilikha ng Allah sa kanyang puso, siya ang nag-imbento nitong Quran upang isalaysay ang kahulugan na kanyang napag-alaman. So ibig sabihin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yung mga alfaz nito, yung mga kung paano ito nabuo bilang mga salita, bilang mga ayat, ito ay galing kay Jibril. Hindi pala ito galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin itong kabulastugan. Tapos, idagdag mo pa, yung ilan sa kanila, ang propeta daw mismo ang nag-imbento ng mga salitang ito upang makabuo ng salita na nagsasalaysay sa mga kahulugang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas malaking kabulastugan ito na talagang malinaw na kawalan ng pananampalataya. Sasabihin ba natin na ang Quran ay salita na Allahu Akbar. A'udzubillah, a'udzubillah. So ang tamang paniniwala ay ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, paniniwala ng Salafiyya na ang Quran ay narinig mismo ni Jibril alayhi salatu wassalam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang kanyang ibinaba at ipinahayag sa ating malang propeta. Sinabi ng tagapagsulat, qala al-katib rahimahullah, sabi niya, hafizahullah, sabi niya, ito ang tama. Sabi niya, ang unang paninindigan natin, huwa sawa,
ang siyang tama. Wa huwa ma alayhi ahlu sunnah wal jamaa, at yan ang paninindigan ng ahlu sunnah wal jamaa. Wa yu'ayyiduhu hadithu Nawas ibn Sam'an as-sabiq, at ito ay pinagtanto ng hadith na naisalaysay ni An-Nawas ibn Sam'an, nauna na daw nating banggitin. Baka dun sa itaas, okay? Sabi niya, wanisbatul Quran salimin ay, sabi niya, tunay. May nisbatul Quran ilallah fi akthar min ayat. Napakaraming ayat sa Quran na nagsasabing ang Quran ay galing mismo sa Allah na kaniyang sinabi. Kaniyang salita talaga. Wa min hadhihi ayat, kabilang sa mga ayat na ito, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Tunay na tatanggapin mo ang Quran o Muhammad dahil ito ay khitab, pangusap para sa propeta. Sabi na katunayan, katutunan, mula sa naman. Yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. So doon talaga nanggaling itong Quran na to, hindi kay Gabriel. At lalong hindi ito gawa-gawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. No, yung mga propeta, a'udhu billah. Yung mga asy'ariyah na nagsasabi na ang mga ayat na ito ay galing sa o di kaya ay nagmula sa imbento ng propeta sallallahu alaihi wasallam, para na nilang sinang-ayunan yung mga musyrik na nagsasabing gawa-gawa lamang daw ito ni Muhammad alaihi salatu wasalam. Ang pinagkaiba lang, yung mga musyrik, sinasabi nila na yung kahulugan at salita ay galing sa propeta. Yung mga asy'ariyah, yung salita, yung mga tuno ay galing sa propeta sallallahu alaihi wasallam, yung kahulugan lamang ang nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung gayon, ano ang pinagkaiba ng Quran sa hadith? 'Di ba? Ano ang pinagkaiba ngayon ng Quran sa hadith? At nasaan yung i'jaz? Kasi mu'jiza yung Quran eh. Yung Quran mu'jiza. Tulad ng napag-aralan natin. Bakit mu'jiza? Dahil salita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayang gayahin ng sinumang tao. Kaya nga hanggang ngayon, hindi na gaya ng mga musyrik eh. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay nagdududa, kung kayo ay nagdududa na ang Quran na ito ay galing talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala, bakit hindi niyo gayahin? Bakit hindi kayo gumawa ng kahit isang sura lamang? So kung ito, ang Quran na ito ay galing kay Muhammad, bakit hindi magaya ng mga musyrik sa kanyang panahon na mas magagaling sa kanya pagdating sa salita ng Arabic? Kahit na si Jibril din ang gumawa nito, nagsalita nito. Kahit hindi tao si Jibril, nilalang pa rin yan. Hindi katulad ng Allah. Bakit hindi nila nagaya? So dito lumalabas na talagang kaligawan ang paninindigan ng mga taong yan. Okay? Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun, ito ay pangusap din sa kanyang propeta. Sabi niya, wa in ahadun minal musyrikin, kung may isa sa mga pagano, kung may isa na kabilang sa mga musyrik, istajaraka, na nagpapakup-kup sa'yo. Fa'ajirhu, siya ay kupkupin mo, hatta yasma'a kalam Allah, upang kanyang marinig ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalinaw. Napakalinaw. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Salita ng Allah. So bakit nila sinasabi na salita ng propeta o di kaya sabi salita ng ano? Salita ng anghel. Allahul musta'an.
Sabi niya, amma ra'yu thani, tungkol naman sa pangalawang paninindigan, yung wala daw narinig na salita si Jibril, bagkos ito ay kanyang nabasa sa Al-Lawh Al-Mahfuz at kanyang naisaulo. Sabi niya, fala i'tibara lahu, walang kabuluhan. إذ إن ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ كثبوت سائر المغيبات التي لا يخرج Al-Quran an ay yakuna min jumlatiha. Walang kabuluhan yung pangalawang paninindigan na nabanggit dahil ah paano ba yan? Yung Quran, sinabi natin kanina na ang Quran ay nakasulat sa Allahul Mahfuz. Katulad din ito ng lahat ng lingid sa Allahul Mahfuz. So kung sasabihin natin na si Jibril alayhi salam ay nabasa niya na sa ulo ang Quran. So, sino man ang magsabi na ang mga anghel ay may kaalaman sa mga lingid na bagay, ilmul ghaib ay kafir. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Lahat ng lingid na kaalaman, lahat ng ilmul ghaib, walang nakakaalam yan maliban sa subhanahu wa ta'ala. Kahit si Jibril kapit na hil sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang. So kung sasabihin natin na Jibril salam at doon na sa ulo ang Quran, ibig sabihin nun, alam niya ang ilmul ghaib dahil lahat ng Lauhul Mahfuz. Yan ang dahilan na sinabi ng mga ulama na walang kabuluhan yung pangalawang paninindigan na nabanggit natin kanina. Warra'yu thalith, ang pangatlong paninindigan naman, ansabu bis sunnah. Li'annaha wahyun min Allah, uhya ila Jibril. Summa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil ma'na. Ang pangatlong paninindigan na nabanggit natin ay mas nababagay na sabihin tungkol sa as-sunnah, tungkol sa mga hadith. Yung sinabi ko rin kanina. Dahil yung hadith, wahi din yan na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahi na ang pinagkaiba sa Quran ay kahulugan lamang ang ipinahayag sa propeta. Tapos, ang propeta ang nag-uslob ng mga salita upang isalaysay ang kahulugan na ipinahayag sa kanya. Yan yung lahat ng hadith. Kabilang na rin dyan yung mga hadith Qudsi. Yan ang dahilan kung bakit ko sinabi kanina na kung ang mga Asy'ariyah, ganun ang paniniwala nila sa Quran, ano ngayon ang pinagkaiba ng Quran sa Sunnah, di ba? Ano ngayon ang pinagkaiba ng Quran sa mga hadith? Yan ang kahulugan ng kanyang sinabi na ar-ra'yu thalith ang sabubis sunnah. Mas nababagay na sabihin ito tungkol sa sunnah, tungkol sa hadith. لأنها وحي من الله أوحي إلى جبريل ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالمعنى فعبر عنه رسول الله بعبارته. Oh, napakalinaw. Yung hadith, yun talaga ang kahulugan lang ang dumating sa propeta at siya na ang nagsalita, siya na ang siya na ang gumawa ng uslub upang iparating sa atin yung kahulugan. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walidha jazat riwayat sunnah bil ma'na. Dahil doon sabi niya, pwede nating isalaysay ang sunnah, pwede nating isalaysay ang mga hadith bil ma'na. Na kahulugan lamang ay nagtuturo, nagdadawa, mayroon kang alam na hadith, ngunit hindi mo
kabisado ang lafaz ng hadith, yung nas o di kaya ay matan ng hadith. Pwede mo ito isalaysay sa kahulugan. Yung kahulugan niya na naunawaan mo ang isasalaysay mo. At hindi ito pwede sa mga ayat ng Quran. ويجاب على من قال إنه كلام جبريل بأن هذا قول فاسد لوجوه. Yung nagsabi, pwede nating sabihin sa taong nagsasabi na ang Quran ay salita ni Jibril, na ang kanyang sinabi ay fasid, mali, liujuh. الوجه الأول أحدها أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا قال الله تعالى. Nabanggit natin kanina, no? Nabanggit natin kanina na ang mga Asy'ariyya na nagsabi na kahulugan lamang ang ipinahayag. Inqasamu ila qismain. Naging dalawang grupo sila. Unang grupo nila, ang Quran daw ay salita ni Jibril. Kahulugan lang ang ibinigay ng Allah sa kanya. Yung pangalawang grupo, salita daw ng propita itong Quran dahil yung kahulugan na ibinigay ng Allah kay Jibril, yun mismo ang ipinahayag ni Jibril kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung mga tao na nagsasabi na ito ay salita ni Jibril o di kaya salita ni Muhammad, maling-mali yung kanilang paninindigan at narito kung bakit ito mali. Narito ang mga dahilan na nagpapatunay na mali ang kanilang sinasabi. Una, lahat ng mga Muslim kapag binasa nila ang Quran, sinasabi nila na qala Allah, sinabi ng Allah. Walang ni isa na nagsasabing sinabi ni Jibril. Walau kana hadha qaul Jibril laqalu qala Jibril. Kung ang totoo, kung ang tama ay salita ito ni Jibril, bakit walang nagsasabi na qala Jibril? O di ba? Pangalawa, anna hadha alladhi bayna daffatay al-mushaf biijma' al-muslimin huwa kitabullah. Ijma' ng mga Muslim, nagkasundo ang lahat ng mga Muslim na ang nakasulat sa mushaf ay kasulatan o di kaya ay kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala qawlihim fa innahu yakunu kitab Jibril. Kung ang totoo ay ang kanilang sinasabi, hindi ito matatawag na kitabullah. Bagkus ay tatawagin natin kitabu Jibril. Hadi min al-adilla al-aqliyah. Pangatlo, anna Allah Ta'ala قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. Sabihin mo o Muhammad, pangatlong dalil ha, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, قل نزله روح القدس. Sabihin mo o Muhammad na itong Quran na ito ay ipinahayag ng Espiritu Santo, yung banal na Espiritu. Sino ang banal na Espiritu? Si Jibril. Sabi niya, sabihin mo o Muhammad na itong Quran na ito ay ipinahayag ng banal na Espiritu na si Jibril, min rabbika bil haqq, mula sa iyong Panginoon, bil haqq, ito ang katotohanan. Okay? Wa ala qawlihim ma nazzalahu min rabbik. Innama an nazzalahu min kalami nafsihi. Kung ang totoo ay ang kanilang paninindigan, hindi masasabi na ito ay kanyang ipinahayag mula sa Allah. Dahil ito ay mula sa kanya, galing sa kanyang sarili. Siya ang nagsabi nito. Di ba? Ngayon, maaaring sabihin ng mga Asy'ariyya na galing din naman ito sa Allah dahil galing sa kanya ang kahulugan.
Di ba? Pwede ito sabihin ng mga Asyaira. Pwede nila ito sabihin sa atin. Nagaling din naman talaga ang Quran sa Allah dahil yung kahulugan ay nanggaling sa kanya. Binigay niya kay Jibril. Si Jibril nga lang ang nag-imbento ng mga salita. So paano natin sila sasagutin? Ano ang rad natin sa kanila? Napakasimple. Yung mga hadith, halimbawa yung innamal a'mal binniyat, ah kullu bid'atin dalala, la darar wala dirar, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Kaninong salita ito? Kaninong salita ito? Rasul. Salita ng propeta. Aywa, ahsanta, ahsanta. Salita ng sugo ng Allah. Lagi natin sinasabi, qala Rasulullah. Di ba, alam natin na yung kahulugan ng mga hadith na yan ay galing sa Allah? Sinabi na natin kanina, at ito ay pinagkasundo ng lahat ng Muslim. Ang mga hadith na pinanakan, mga wahi ito, ito yung wahi. Ang kahulugan ng mga ito, ang kahulugan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit hindi natin sinasala na mal-amalu biniyat? Bakit hindi natin sinasabi na kala ko ta'ala man amil amalan laysa alayhi kullu bidatin dalala, di ba? Kasi nga yung pinanggalingan ng salita ay ang propeta, hindi ang Allah. Kahit na ang kahulugan ay galing sa Allah, kay propeta pa rin ang galing yung salita na nagbuo noong mga kahulugan. So ganun din ang mangyayari. Kung ang kahulugan lamang ang binigay ng Allah kay Jibril, kung ang kahulugan lamang ng Quran ang binigay ng Allah kay Jibril at si Jibril ang nag-imbento ng mga ayat na ito, ang masasabi natin, kala Jibril. O di ba? Hindi na natin masasabi na kala Allah. Napakasimple. Pang-apat, ano Allah ajiru hatta yasma'a. Yung ayat kanina na bitin sa itaas. Hindi ba naubos yung oras natin? May كم بقي من الوقت؟ انتهى صح؟ 5. 5 دقائق. سندلي. اوكي باقي 5 دقائق. طيب. أن الله تعالى قال فأجره حتى يسمع كلام الله. Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta. Kung may nais magpakup-kup sa iyo na isang mushrik, kupkupin mo upang kanyang marinig ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, bakit hindi niya sinabi na mangkal at ito naman nga o kasagot sa taong na sallallahu alaihi wasallam bi an hadha batil kal wujuhil anfa adhar batin yun at ang mga dahilan ay yung nabanggit din natin kanina kay Jibril alaihi salam wa min wajhin akhar maliban doon فإنه موافق لي بن مغيرة في قوله إن هذا إلا قول البشر. Doon ay si Al-Walid bin Al-Mughira na ang Quran ay sa Makkah. Ito yung sinabi ko kanina sa inyo na para na nilang sinang-ayunan yung mga mushrik na nagsasabing ang Quran ay gawa-gawa lamang ni Muhammad. So, subhanallah, mga Asy'ariyah, mga Muslim, tapos mga ulama pa. Paano nila nagagawang sang-ayunan yung mga mushrik sa kanilang napakalinaw na syubha?
La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minsan nagtataka ako, no? Minsan nababasa natin sa mga kitab na Ahlus Sunnah itong mga paano naging Ahlus Sunnah? Mas malapit sila sa panindigan ng mga musyrik. Padakhalu ma'ahu fil wa'id biqaulihi ta'ala sa uslihi saqar. So napabilang sila dito sa banta ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinagbanta ng Allah Subhanahu wa ta'ala si Al-Walid bin dahil sa kanyang sinabi na ang Quran ay salita ng tao. Ano ang banta ng Allah kay Walid bin al-Musli Sakar? Ipasno upang sunugin siya ay sunugin. At ang tao na nagsasabi ang lahat ng taong nagsasabi na ng tao ang Quran sa banta na ito. At pwede nating isagot sa laway min jawabi nating isagot sana ng tao ng Allah subhanahu wa ta'ala am yaquluna taqawwalahu bal ya'tu bihadithin mislihi ka sadiq. Ibaga nito ay gawa man sa katunayan hindi lang sila naniniwala. Falyatu bihadithin bakit hindi tama ang kanilang sinasabi? Hadha rad mufhim jiddan. Kayong mga tao na nagsasabing salita ng tao ang Quran, bakit hindi kayo gumawa ng Quran na kahalintulad nito? Hindi nila kayang gawin. Dahil ang totoo, ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi salita ng tao. في بهذا القدر inshallah subhanahu wa ta'ala sa next ipagpapatuloy na yan. Minkas alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.